Od ang Ginoo sa mga mapaubsanon nga tao. The presence of the Lord and the pride of life dili pwede maguban. Sige ta makadungog ani nga statement. Why bad things happen to good people? That's pride. Because the last time I checked my Bible, walay taong matarong. There's only one that is good and that is God. The right question, why good things happen to bad people like us? Why good things happen to people like me that is so bad? In the beginning, God. Sa sinugdanan, ang Diyos. Mga igsoon, man was not in the beginning. Government was not in the beginning. You was not in the beginning. Church was not in the beginning. Even suffering and pain, they were not in the beginning. But God was in the beginning. Mga igsoon, kining verse 1 sa Book of Genesis, wala ni naghisgot sa sinugdanan sa Ginoo. Naghisgot ni sa sinugdanan nimo. Can you say amen? Because God was there before the beginning. Ang Dios naa na bisag wala pa ang sinugdanan. God created time. He was the one who created time. Aron butangan niya sa tao. Sa diyang gibuhat niya ang tao, kinahanglan magbutang siya og panahon aron dito niya ibutang ang tao. Munang nag-ingon ang Bible, kabalo siya sa sinugdanan, kabalo siya sa katapusan because He was there outside watching in our time. Kumuni ang time igsoon, na siya sa gawas sa panahon. He is not inside the time nga gibuhat sa Ginoo. Can you say amen? Because God is eternal. He is. He was not and He will not be. He is. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga igsoon, star were not in the beginning of time. Walay mga stars. An FYI, no? Again, kini nga bersikulo, wala naghisgot sa sinugdanan sa Ginoo, kundi naghisgot sa sinugdanan sa tao. Mga igsoon, the presence of the Lord is very important. Muni ang pinakaimportante nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa tao. The manifest presence of the Lord. Heavens are writing about it. Stars and universe are singing about it. Birds, no, are singing about it. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. God was there. Heavens are singing about it, declaring about it. Igsoon, this is the theme of the entire Bible. Ang Dios, gusto niya, ipasinati nimo og nako ang iyahang presensya. Adam and Eve enjoyed the presence of the Lord. They were walking in the garden with God, interacting with God, they hear the voice of God. Sila mismo nakadungog sa Ginoo. And I keep wondering, unsa kaya ang tingog sa Ginoo? No? Does it look like or does it sounds like kanang rushing, kan mag-story siya, magdahunog siguro? I don't know. And I want to hear the voice of the Lord. I don't know about you. Wa ko'y labot ninyo, basta ako, wala ko'y lang ginapangita ang presensya sa Ginoo. It's the presence of the Lord. Mga igsoon, but when sin came into the picture,
the man starting hide from the presence of the Lord. Inana ka devastating, inana ka deadly ang sala. Unsay buhaton sa sala? Ipahilayo kaniya sa presensya sa Ginoo. Kuhaon niya ang pinaka-importanting butang nga gihatag sa Ginoo sa imo, and that is His presence. Muna igsuon, kung tan-aw nimo nga nagahinahinay ka nagpalayo sa simbahan, change your atmosphere. Isa na ka pamaagi nga ginahimo sa kaaway aron ihimulag ka sa presensya sa Ginoo. It could be your hobbies. It could be your work. It could be anything nga ipahilayo kanya sa presensya sa Ginoo. I don't know. Basta ka ma-feel na ganini mo nga, iyan mo kung ginahinay palayo sa Ginoo. That's it. That is the aim of the enemy. Nga dili nimo mabati ang presensya sa Igsoon, makaluluoy ang tao nga di na makabati sa presensya sa Ginoo. Unsa may diferensya nato sa mga taong walay Dios? It's only the presence of the Lord. Walay lain, kalainan nato. Kita makabati, kita makakita, kita makadungog. Now, kung di na nimo mabati ang presensya sa Ginoo, unsa may kalainan nimo sa mga walay Dios? Wala. Muna igsoon, ayaw og mantiner sa omnipresence sa Ginoo. Tinuod man, God is everywhere. Ayaw mantiner sa inner presence sa Ginoo. Tinuod man na ang Dios sa akong kasing-kasing, na ang Dios sulod nako, kay ako ang templo sa Ginoo. Di ko magmantiner, gusto nako, Lord, pabati ako sa imong langiton nga presensya. Lord, pahilak ako sa imong langiton nga presensya. Lord, papahulay ako, Lord, in this chaotic world. Mga igsoon, bisang pag-unsa ka, daghang panalangin ang madawat nimo, you will be tired. Because this world is not meant for us to live in. Wala ni gidesign sa ato nga atong puy-an forever. Mabitang kuhaon ta dinhi sa Ginoo because this is not a place for us. Dili para nato. Sa una, before the fall, mo ni ang disenyo unta sa Ginoo, pantungod kay nakasala naman ang tao. This world is not intended for us to live. We are now in the second installment of our message. Dito na naanak ko. Dito lang, listen mo kayo mag-anak ko. Dito lang. In the second installment of our message, no? Spiritual disciplines to reach the manifest presence of the Lord. Mga igsoon, ready, kanunay, ang presensya sa Ginoo. Nagapaabot kanunay ang Ginoo. He is always ready to reveal Himself to man. Ready kanunay ang Ginoo. But we have to do something about it. Can you say amen? Kinanglan doon ako'y buhaton to reach this manifest presence of the Lord. Kinanglan doon ako'y buhaton aron mabati nako ang presensya sa Ginoo. And I like our setting. Murag naalang ko sa kanang dalan nagwali ba? Ya, puhon na po yung mga audience sa likod, no? Praise the Lord. Okay, so discipline number 1, we have to love and we have to obey the Lord. Again, we cannot fake love. Pwede nato i-fake ang miracles, pwede nato i-fake ang anointing, ang gahom, but you can never fake love. There's always evidence sa imong gugma. Bisan sa tao, sa imong hinigugma. Makabati gina ang tao nga, murag di ko nimo love. Because there's an evidence of love. And that is obedience. If you love the Lord, you have to obey the Lord. O ang gingon sa pulong sa Ginoo, bisan kinsa katong nahigugma sa amahan, nagatuman sa anak, andam niya ipadayag ang iyang presensya ngadto kanila. Okay, so manifest presence of the Lord is relationship dependent. Nag-agad sa imong relasyon sa Ginoo. So kung gusto nimo masinati, ma-experience gyud ang presensya sa Ginoo, kinahanglan suod mo sa Ginoo. So you must be close with the Lord. Dili lang feeling close. Close yun. Lingay mo katabag na dili lang feeling close.
close gyud. Murag, I keep reminding all of us, every time you come to church, ayaw pag as if nga suod kay mo sa Ginoo. Murag feeling mo nga di na nimo kinahanglan ang presensya sa Ginoo. Once you musulod na mo sa kanang pultahan bitaw diha, Lord, let me feel your presence today. Ang sa ato kay murag okay lang dili, okay lang mapati, okay lang dili, mo kontento na ta muli bisag wato nato nabati ang presensya sa Ginoo. Igsuon. Ayaw sayangi ang pinakadako nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa tao, ang iyang presensya. Every time you come to church, be ready, Lord. Gusto nako salon ang kalayo sa imong presensya. That should be your prayer. Ayaw uli nga dili nimo ma-wrestling ang presensya sa Ginoo. Kanya say amen. Okay, discipline number 2. Prayer and praising. So, praying and praising before the Lord. Can I tell you something? Ang pag-ampo o ang pagdaig sa Ginoo can really change the atmosphere. Amen? What happened this morning? What just happened? Tama ba? Unsa may nahitabo karong buntag? Praise change the atmosphere. Di ba, nisulod ka diri, kahit kag kasing-kasing? Daw feel nimo nga you don't need God. But when we start singing and praising the Lord, you feel the presence of the Lord moving. And it starts changing the atmosphere. Mga igsoon, kung ma-sense na gani nimo nga ang imong atmosphere dili na maayo, ampo og daig sa Ginoo. Tan-aw gani nimo nga kanang nasuko na ka, stop, praise, and pray to God. So walayin ninyo. Ana masuko na ka sa imong asawa, Brad Neil. Ikaw ang kusog kanako, kalipay og talang panan. Ikaw gid ba? Ikaw ang kusog. So lay Brad Neil. It will change the atmosphere. Imbis suko kay ka, mawala ang imong kasuko. Yeah. Many times in my life, pag makuan ako sa kanang anxiousness, it's through praising and prayer that changes my atmosphere. From being anxious to being thankful, to being anxious to being filled with the presence of the Lord. Kanang puno sa kahadlok ang akong kasing-kasing, and then suddenly, ma-feel nako ang presensya sa Ginoo, and then there's confidence. Lord, you will not take me for granted. Kabalo ko, Lord, di ko nimo pasaktan. It changed the atmosphere. Bisag mag-drive ka sa sakyanan, many times nag-drive ko sa sakyanan, I just feel the presence of the Lord and tears began to fall down in my eyes. Ingon anak kagamhanan ang presensya sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw ihatag ang susi sa imong atmosphere sa demonyo. Don't give the key to the devil. Ikaw ang magunit sa susi sa imong atmosphere. Feel nimo nga murag di naman maayo. Murag gubot na magigaya akong panimulay, murag unsa naman ni? Change the atmosphere by praying and praising. We are now in the third discipline sa atong lesson for this morning. And it is a life of sacrifice before the Lord. Igsoon kining pagsakripisyo, kining paghala di ay, it is so powerful nga maka-invite ni sa presensya sa Ginoo. Do you believe that one? Nga ang imong pagsakripisyo, ang imong mga pag-antos, ang imong mga paghago, magdala na sa presensya sa Ginoo dinhi sa yuta. Mga igsoon, we are living in a generation that obsessed with comfort and convenience. We are in a generation nga dili gusto magsakripisyo. We are in a generation nga di gusto maghago. Bisan sa pagtrabaho, mangita og ayahay nga trabaho. Because
People nowadays, dili gusto maghago. Unang talag sa nakakitag mga taong kanang successful sa atong panahon karon tungod kay di man gusto magsakripisyo. Nasa mo ka makakitag trabaho nga dakong sweldo nga ayahay? Tell me, Dabi, kay dito ko mo apply. Tagay dakong negosyo nga dako og kita nga ayahay. Na ba na? It's impossible. Kaya ang Bible lagi yun, you have to toil, no? Kinanglan magpasingot ka, kinanglan patuluan ni mog singot, aya ka makakaon sa abot sa mga yuta. Amen. So mga igsoon, we need to sacrifice. Pero ang mga tao karon gusto og hayahay. Sacrifice means andam nimo ihatag bisan ang pinaka-importante sa imo. Say it with me, bisan ang pinaka-importante sa imo. It could be your money, it could be your body, it could be your time. Hello somebody. Andam nimo ihatag sa Ginoo. Munang talagsaray mga tao makasinati sa presensya sa Ginoo kay dili man andam magsakripisyo ang tao. If you want to feel the presence of the Lord, you have to sacrifice with your time. Sacrifice with your body, sacrifice with your money. Kanang bitawng dili rutinary nga imong ginahimo sa simbahan. Amen. Kung maabot kag church sa una alas 10 impunto sa buntag. Pag mayong kog sacrifice, moabot ka 9 o'clock sa buntag. Wala ko mananimba sila, manili ko. Wala na ako ni ginabuhat sa una, pastor. But I will do it as a sacrifice before the Lord. Sa balay, pastor, di ko kapanilhig. Pero diri sa church, pastor, nagapanila ko, that's sacrifice. Kanang dili nimo ginahimo nga imong ginahimo. That's sacrifice. Amen? Example prayer. Kinaiya ba sa tao mag-ampo? Kinaiya ba sa tao mag-ampo? That's, every time you pray, that is a sacrifice. Kinaiya ba sa tao mo hatag? Oh, Lord have mercy. Di ngay mong katapadig na siya dili yun. Human as we are, mga daluta, we are selfish. Human as we are. Salamat na lang kang Kristo. Because of that love, it changed us. It transformed us. Sa una, sige kitag dawat igsuon. Sige kitag dawat. Pero tungod sa gugma ni Kristo nga atong nadawat, it transformed us. And it starts, kana bitang nagsugod na putag, hatag ngadto sa uban. Okay, sa Old Testament time, ang ilang pagsakripisyo is expressed. Kung sa may sakripisyo sa Old Testament time, it is expressed sa ilahang paghalad sa pinakatambok, pinakanindot, pinakauna nga binhi ani sa ilang mga abot. Muna every time you give your first fruit, that is sacrifice. Can you imagine una nimong ani ihatag nimo sa Ginoo? That is abnormal. Amen. Kalingay mo katapat, I hope abnormal ka. That is not normal. Amen? If you can give your first fruit. Dili na basta-basta bradyo nga pagtuo. Una na akong sweldo, every year, una na akong sweldo, ihatag na ako sa Ginoo. That's an extraordinary faith. And that is sacrifice. Pero hear me, katulang andam magsakripisyo, makasinati sa pinasahi nga mga panalangin sa Ginoo. Pinasahi nga panalangin sa Ginoo. Believe me. Suway ninyo, kung mo kasuway, panuway mo. Yeah. If you want an extraordinary blessing, ginalid out naman sa ato, sulayin ninyo. I will try this one. Because I want the extraordinary blessings of the Lord. Sakripisyo. Sa ilang panahon, so na ang pinakatambok. Can you imagine me, Ann? Katong gi-prepare nimo sa inyong kasal. Pangayoon sa Ginoo, ihata kaya nimo katong pinaka 150 kilos. Yung Ginoo, I want that one for my Thanksgiving. Oh. How about, mingon siya, ang budget sa inyong kasal, Mian, I want that one for my building.
Andam ka mo ingon mian nga, Pastor, God talk to me. And He wants that wedding to be called off. Paray na nga atong kasal, pero ang gasto para sa building. Kaya ni mo ihatag mian, that's sacrifice. Ginakatawan naman nato na, pero how about it will happen? Mahimo ba nimo sama sa gipangayo sa Ginoo kang Abraham, I want your son. Handa man nimo ihatag. That's sacrifice. Like us when God called us in a full-time ministry. Kaya ba nimo ihatag ang imuhang trabaho sa ako? I want you. That's sacrifice. Dili sa yun muhawa sa imong naandan nga trabaho. That's a life of sacrifice. Wednesday. Panimbahon every Wednesday. Di ba? Kapoy man kayo, pastor. Trabaho man good, pero that's sacrifice. Bisag mag-ulan, pastor, that's igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo, sakripisyo. Paliw kong lingis mong katawad, basig nakalimot siya. Igsoon, magsakripisyo kita when we serve the Lord. We cannot serve God in our convenience. That's not serving. Ano bitaw, musimba ko, pastor, dito kung kuan, kanang okay akong schedule. That's not worship. Ang tinuod nga pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, pag-sakripisyo. Diha nimo mabati ang tinuod nga presensya sa Ginoo, mga igsoon. Amen. Okay, sa atong panahon karon unsa man ang sakripisyo nga gipangayo sa Ginoo. Sa Old Testament ay pinaagi man sa ilang mga halad nga pinakanindot. Sa atong panahon karon. Romans chapter 12 verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Igsoon mas kuyaw sa atong panahon karon. Abi na kog kuyaw sa ilang panahon sa una. Mas kuyaw sa atong panahon karon because God wanted it all. Gusto ang Dios nga tanan nga naa sa imo ihatag nimo sa Ginoo. Your bodies. Everything that is in you must serve the Lord. Can you say amen? Your body, your money, your time, God wanted all. Can you say amen? Muna ang gipanangayo sa Ginoo kay ngano daw? Holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Muna ang imong expression sa imong pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, ang paghatag sa imong tanan sa Ginoo. Everything in you. Tanan igsoon. Tama ba akong nadunggan, Pastor? Yes, Brad, tama yung nadunggan. Tanan. Dili lang Domingo, dili lang Miyerkules, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, iya sa Ginoo. Can you say amen? Tanang panahon. Tanan nga naa sa ako, not just my eyes, not just my nose, everything that is inside me, tinai, batikolon, pangkriyas, mga lagad sa Ginoo. Tanan. Galihok-lihok. I cannot stop it maglihok-lihok. Mga igsoon, everything God gives you, everything God gives you, never come for nothing. Let me ask you, why God give you time? Why God give you time? Answer me, please. For you to be happy? No. For you to work? No. For you with your family? No. For worship. God give you time so that you can use that time to serve the Lord. Why God give you money? It is to use it to worship Him, to serve Him. Why God give you giftings? To use it to serve Him and worship Him. Amen. Wala na gihatag sa Ginoo sa imo for free, for nothing. God give it to you because there is something that is needed to be done. Everybody say, needed to be done. There is something to be done.
Gitagaan ko gasa sa Ginoo sa pagwali, tungod dunay mga kalag na nagapaabot sa akong wali. And I cannot spoil it. Can you imagine kung dili ko magwali? Can you imagine kung manrabaho ko? What will happen to the soul nga dapat makadungog sa akong wali? Amen. What will happen to them, Pastor? Makadungog ka mo sila sa wali, Pastor. They were destined to hear the message nga gikan sa ako. Now, if I will not function the way I should function, what would happen to that soul? Igsuon ka mo unsa mahitabo. If you will not serve the Lord the way He wants you to serve Him. What happened to your family? What happened to your children? Mga ginikanan, dili aksidente nga silang inyong mga anak. Mga anak, dili aksidente nga silang inyong mga ginikanan. But we have to serve the Lord together as a family. Unsay mahitabo sa imong mga anak kung ikaw ginikanan pa, sana parelax-relax ka pangalagad sa Ginoo. Relax po sila. Unsay mahitabo mga anak kung kamo di mo magmatinumanon sa inyong mga ginikanan, what will happen to that relationship sa inyong ginikanan? God give you to them because there is a purpose. Can you say amen? Okay, so mga igsoon, in Genesis 8:20 verse 8:20 to 21, muni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Then Noah built an altar to the Lord and took some every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings. Everybody say burnt offerings. On the altar, and when the Lord smelled the pleasing aroma, di na nato ipadayon. Kung sa'y nahitabo, sa diyang naghalad si Noah, the presence of the Lord came down. Saan pagsimot sa Ginoo siya nanaog. Tungod sa halad nga gibuhat ni Noah, mikunsad ang presensya sa Dios. Kaya nga naman, ang halad, ang sacrifice, ang offerings para sa Ginoo, usa ka humot nga insenso, nga dili kabalibad ang Dios. Can you say amen? Every time you make a sacrifice before the Lord, it is an incense before God. Every time you give your tithes and offering sa Ginoo, it is an incense nga dili kabalibad ang Ginoo. Amen. Every time you offer your time, your life before the Lord, mura sa insenso nga dili makabalibad ang Ginoo. It is smelled pleasing aroma before the eyes of the Lord. Makapangutana siguro ta, Pastor, why burnt offerings, Pastor? Kabalo mo sa purpose sa burnt offerings? Ang purpose sa burnt offerings, it will be consumed entirely in the altar of the Lord. Dili dapat mapalong ang siga sa altar 24/7. Ibutang dito ang dili din nila kaunang pastor lahi itong offering nga dunay ibilin para sa mga pari. Ang burnt offering, ang purpose sunugon para sa paghalad sa ilang kapasayloan sa sala ngadto sa Ginoo. Everything will be consumed by fire. Ashes to ashes. Walay mabilin. Now, you might be thinking, kasayang po na pastor, oy, bakang nati. Yeah, Brad Neil? Di ba sayang? Usa ka kabayo, gisunog. Kasayang ko na pastor, nganong sunugon man? Kay nomdom ko kang Mary, nganong imo man ang gibubu ang perfume, kamahal man ana, nganong imo man ang giusik-usikan? Amen. Siguro, ningon imong bana nga, Liz, nganong naghatag magkag, enough na siguro tong tithes, kanong naghatag pa man kag 30% nga offering, sobra naman kayo na, Liz. Uy, sayang man kayo na, igsoon, walay sayang para sa Ginoo. Basta imong ihatag sa Ginoo, walay sayang, basta para sa Ginoo. Ang imong panahon, ihatag sa Ginoo, di na masayang. Ang imong lawas ihatag sa Ginoo, di na masayang. Ang imong kwarta ihatag sa Ginoo, di na masayang. Amen. It is a pleasing aroma before the Lord. Kita magunaw na ta kasayang man nadoy. Let us grow
deeper in our worship before God. Sa mga naghahatag og tithes, congratulations. But I pray nga mutubo mo, dili lang sa inyong tithes. Because kung imo kintanahon kung naghatag ka sa imong tithes, wa pa kay gihatag sa Ginoo. Hear me please, hear me please. Kung tithes lang kataman, wa pa jud kay gihatag sa Ginoo because our tithes belongs to the Lord. Iya na, dili na ato. Nya, murag garbo na kay nato makahatag ta sa atong ikanapulo. No, please, hear me. It belongs to God already. Gusto kag sakripisyo, give your offering. Amen. Nagwali na kasi pastor, bakit wala mo na nahuman. No. I want you to be blessed by the Lord. Kami buhi ming testamento sa panalangin sa Ginoo. Dili may kwartahan, pero I can testify nga maayo ang Ginoo. I can testify nga gipanalanginan mi sa Ginoo, di na ako na ikaulaw. I am made by God. Gusto ko nga kamo mismo makaingon nga kana si pastor ba gipanalanginan gina sa Ginoo. Kana si pastor ba kana iyang sakyanan ang Ginoo ginagbayadan na amen. Kana si pastor ba nakapuyo nagbalay ang Ginoo ginagbalay na amen. I want you to testify that one. Makaingon gi ka ba Ginoo gid na? Makaingon ba mo sa trabaho namo? No. It is the Lord. Kamo mismo makaingon ng Ginoo gid na nagbuhat sa ila kinabuhi. Kung may sakit, ako masyag trabaho, ako masyag sweldo. No. It is because of the Lord. Hallelujah. Igsoon, it is a sweet aroma before the Lord. It will invite, it will attract the blessings of the presence sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Okay? So discipline number 3, living a life of sacrifice before the Lord. It will attract, it will invite the presence of God. Number 4, humility before God. Humility before God. In Psalm 34 verse 18, munigingon sa pulong sa Ginoo, the Lord is near to those who have a broken heart. And that broken heart, that means humility. The Lord is near to those who have a broken heart, unsaved, such as have a contrite spirit. So kinsa daw, asa daw sod ang Ginoo? Suod ang Ginoo sa mga mapaubsanon nga tao. O iyang luwason katong dunay mga malumo nga kasing-kasing. Igsoon, humility is a powerful spiritual quality. It will invite the presence of the Lord. In the opposite, pride, kalaban kay sa Ginoo. Sa book of James, God hates, God opposes, God is against pride. But give grace to those who are humble. Igsoon, kalaban sa Ginoo ang garbo. The presence of the Lord and the pride of life, dili pwede mag-uban. Every time you trust in your word, that is pride. That is pride, mga igsoon. Okay, so, ang atong hunahuna siguro, no, it's the loud and the proud will attract the presence of the Lord. Atong hunahuna gyud nga katong mga sabaan, katong mga tong gatindog sa atubangan, mo ginang gamiton sa Ginoo. No. Igsoon ang tinuod nga gamiton sa Ginoo katong mga mapaubsanon. It is not the proud, it is not the loud, it is those who are humble before the Lord. And correct me if I'm wrong. Wala ko nagwali og humility tungod kay humble ko. Nagwali ko og humility tungod kay hambog ko. Nga naning kamot lang intawon mausap. Uban sa tabang sa grasya sa Ginoo.
I'm not a humble person. Pastor, ngano nagwali man ka ana, pastor? Di ba dapat rule sa wali? Ayaw iwali kung wala pa ni mo gikinabuhi? Yes. I am sorry. But I am trying to be nagapaningkamot uban sa tabang sa Ginoo. Because I know what it means to be humble. I want the presence of the Lord. Mga igsoon, likaya nato ang garbo. Lingay mong katapad, hope of glory, likaya ang garbo. Likaya ang garbo. Pikas ng side, hope of glory. Palihog, likaya ang garbo. Garbo sa trabaho, garbo sa status kinabuhi, garbo sa ministry nga gihatag sa Ginoo, siguro garbo sa dihog nimo. No? Doon ay spiritual pride. Makaingon ka ba, kuya, di kumuwali layo, rin na sila sa akong winalihan ba? Hello, somebody. Pasalamat lang ka, gigamit ka sa Ginoo. Can I make an announcement? Can I make an announcement? Announcement. Ministry is an act of mercy. I will repeat that one, just in case wala nyo na kuha. Ministry is an act of mercy. Wala ka sa ministry kay qualified ka. Na ka sa ministry, kay gitawag ka sa Ginoo, ang Ginoo ang nag-qualify sa imo. Walay ni abot sa music team nga maayong daan. Amen? Maayo din mo daan ka. Maayo din mo magpatudlo, andam magpaubos, o andam magpa-train sa Ginoo. Can you say amen? Wala ka ganina si Kuan? Ining gamayng Kuan? I-train na po nato na kay willing man magpa-train. Wala may kanang kabaludaan. Wa may nagwali diri nga may na din kay muwali diri. So no. Amen? Muna igsoon ayaw kahadlok. Pastor, oy, mahadlok man jud ko mawali. Ayaw kahadlok. Because God will equip you kung gitawag ka sa Ginoo. Can you say amen? Kung gitawag ka sa Ginoo mo barog dinhi sa atubangan, God will equip you. Andamon ka sa Ginoo. Pastor Jeff, ayaw kahadlok. Kung asa man ka idad-on sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, God will equip you. Amen. Brother Dexter, dadon mo ka sa ipuan sa Ginoo, God will equip you. Ati Mutia, dagay mga opening ministry. Ano na mag-Sunday ministry? Naisakyanan mo, betay purpose sa tagaan mo, sakyanan sa Ginoo, amen. Murag wagi amin lagi. Layo makita mo sa, mo bitang gitagaan tag sakyanan sa Ginoo. Amen? Muna kitawag na ito, sacrifice. Okay, so, sige ta makadungog ani nga statement. Why bad things happen to good people? Tama ba? Nganong? Daghan man kayog mga daotang butang mahitabo sa mga maayong tao. That's pride. Ask me why. Because the last time I checked my Bible, walay taong matarong. The last time I checked my Bible, it was only God nga matarong. Karon daghan na day mo. I don't know unsa nang translation yung Bible, pero ang akong Bible nag-ingon, there's only one that is good and that is God. Then why are you asking, why bad things happen to good people? That's a wrong question. The right question, why good things happen to bad people like us? And it made me cry. That's humility.
Lord, ganun nakadawat ko ang mga panalangin nga. Buluyagon man kay ko. Lord, ganun imo pa man kong giayo. Buluyagon. Amen. Dapat nung tatapag anaon sa Ginoo ba? Salamat na lang sa Ginoo giayo pa. Amen. Amen. Ano? Una igsoon, when you feel the presence of the Lord, it will change you. Why good things happen to people like me that is so bad? We don't deserve ministry, mga igsoon. We don't deserve ministry, believe me. We don't deserve. Pero salamat sa Ginoo, itawag ta sa Ginoo. 1 Kings chapter 3 verse 5. One night, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream. And God said, ask, and I will give it to you. Praise God. For me, that is a blank check. Name your price, Solomon. Name your price. And I don't know, namalandong ko ba? Anak ko nga, God is putting Himself in a critical situation. Hadlo kay ni ba? How pa ningon si Solomon nga, tinuod ang akong nadong, tama ba akong nadonggan, Lord? Tanan akong gusto ihatag nimo sa ako? Yes, everything that you want, I will give it to you. Ningon si Solomon, I want your throne. Will God give it to Solomon? Hello, somebody? Namalandong ko ani, God is putting Himself in a jeopardized situation. What if ningon si Solomon, I want to become God? Do you think God will give that one to Solomon? Nagsamalando ko igsoon mo ning lahi pag naa ka sa presensya sa Ginoo. Because your passion, your desire has its limitations. And kabaluta nga, Solomon is in the presence of the Lord. Mabitang gipadamgo siya sa Ginoo. Because previous this verse, naghalad siya sa Ginoo. He was in the presence of the Lord. And God appeared to him in a dream and asked him, Solomon, what asked, and I will give it to you. Mga igsoon, passions and desires without limitations is dangerous. Di ngayon mong katapat, it's dangerous. Kanang passions without limitations. Dapat kabulo kami ngon nga enough is enough. Pagtanaw nimo nga murag sobra naman kay ni murag dili na gini maayo, enough is enough. Dapat kabulo kami ngog no, dapat kabulo kami ngog stop. Natay mga tinguha sa kasing-kasing mga igsoon nga murag gusto nato kabuton ang tanang mga stars sa. You should realize enough na mi. Tama na. Dili na maayo. You should know when enough is enough. Can you say amen? Dapat kabalo ka diri ra ko taman, Lord, because if I will go beyond, hadlo ko Ginoo. Basig di na kadako masimba. Dapat kabalo ka asa lang kataman. Your passions must have limitations, JJ. Gusto ko, Lord, mahimo pang bright pa kang Solomon. Kada exam na mo Ginoo. Dili lang ko kanang dili lang 101%. Kana mingon ang teacher nga, JJ, ikaw na lang magtudlo din ni JJ. Dapat kabalo ka asa lang ka taman. Tama na ni sako, Lord. Kini nga income Ginoo, tama na ni sako, Lord. Kini Lord, tama na ni. Kini nga balay, Lord, tama na ni sako, Ginoo. You should know enough is enough. Now, what happened in 1 King chapter 3 verse 7 to 9? Now, Lord my God, you have made your servant a king in place of my father David.
but I am only a little child, wow, and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people too numerous to count or number, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. I like what he says in verse 7. Lord, they call me king, but I know I am just a child sa imong atuan. Look at that. This is not a king that is to be elected. This is a king that already seated in the throne. Wala pa siya nag-apply ani pagkahari. Hari na si David aning panahon na, and he said, Lord, I don't know what to do. Lord, mura kong batang gamay. I don't know when to go out. I don't know when to come in. I just don't know, Lord. Please give me your wisdom. That's humility. Amen? Mga igsoon, I keep thanking God, Lord, salamat sa ministry. Lord, salamat sa gasa sa pagwali. Lord, salamat sa mga membro. Lord, salamat sa mga churches nga imong gihatag. I keep on thanking, Lord. Lord, salamat sa kusog. Lord, salamat sa kaayuhan. Lord, salamat sa mga panalangin. I keep igsoon, ayaw ikaulaw ideklarar ang kamaayo sa Ginoo. Ayaw ikaulaw ang pagpaubos. Give all your trophies and your achievements before God. Lord, kining tanan, Lord, imo gyud ning tanan. Everything I have, imo gyud ning tanan. Humility is so powerful. And this is our goal sa atong kinabuhi. Nga ang mga tao makaingon gud mismo sa imo, Kuya Dexter. Grabe gid ang Ginoo sa imo, ya ba? Kita ginako nga gigamit ka sa Ginoo. Bradyo, lahi gid imong pamilya ba? Kita ginako ba ang Ginoo nga naagid sa imong pamilya? Pastora Jane, grabe gid ang Ginoo ba? Kita ginako nga gigamit ka sa Ginoo. Kanang people bitaw will testify. Dili kay kuyawan imong trabaho, brad, no? Dako ang sweldo sa imong trabaho, no? Kanang people bitaw mingon nga, grabe, no? Blessing sa Ginoo sa imo. Pinasahi na nga panalangin sa kanang. Ang tao mismo ba mo confirm nga kanang imong nadawat gikan sa Ginoo.